ang tingin nila ngayon, ang opinyon ng mga iba, bakit parang gustong gipitin, parang sabihin na natin ano, sa Aha. simpleng lengguwahe, no? Mhm. Kasi katatapos lang ang 20, una was 25% and then it Mhm. increased to 30% and then Mhm. now gusto nila 50 kagad, di wala man lamang abiso, Mhm. di ba? Parang i-announce na lang, in-announce na lang niya. So magkakaroon na naman ng malaking impact sa mga businesses, sa mga consumers, dahil hindi mo maiiwasan ang pagtaas ng mga bilihin, especially ang mga Canadian businessmen. Okay? Mhm. And then, madidisrupt na naman ang supply chain. Siyempre, di ba? Kasi 90% ng mga goods, no, there are 350 items na nakasaad doon sa harmonized tariff code ng US na ini-import dito sa Canada. Mhm. So yun ay maapektuhan, yun ay ipinataw na naman na 50%. Especially, ang mga top of the list, Bombo Justin, ay wine, Mhm. yung ano tawag dito nanggagaling dito yung wine ay nanggagaling ng Amerika, yung wine, yung equipment na ginagamit sa hockey, Mhm. no, and then yung mga Christmas decorations, yung ano pa, yung mga steel, yung mga soft furnitures, yun yung mga gusto nilang bigyan ng 50%, yung mga auto parts. And then ganun din yung mga agricultural na mga products. So magkakaroon na naman kami ng konting adjustments, di Mhm. ba? Tataas ang bilihin. And then, syempre, there will be some uncertainties tungkol sa mga presyo, di ba? Syempre, Mhm. pag-aaralan din ng mga consumers natin, ng mga businessman natin, mga pricing strategies. Tataas ba to? Bababa ito? Pero ang mainam naman doon, on the other note, no, yung 50%, kung ako sa gobyerno ng Canada, abay, teka-teka muna. Hindi lang naman US ang pwede kong pag-angkatan ng mga Mhm. produkto ko. Mhm. So, pinalawak ngayon yung market intervention na sinasabi nila. Kaya nagsusource out din ang Canada Mhm. sa sa Asian countries, katulad nga yung dating dumating kamakailan lang si Pangulong Marcos din dito, Mhm. and then among other Asian countries, and then ang UK, European countries din. So ano lang, 50-50 pero malaking impact pa rin. At Mhm. least yun ang ginagawa ng ating gobyerno. So there is a government intervention para at least mabalanse at saka hindi rin mahirapan kaming mga residents at saka consumers, and especially ang mga businessmen, Mhm. mga businesses dito. Mhm. And not only that, meron ding, I remember was that noong 30%, the government implemented yung sinasabi nilang support measure para ibigay nila tulong, Mhm. parang pautang sa mga businesses. Mhm. So I believe it was around 1.5 billion na itinalaga ng gobyerno para lang sa mga businesses na ito, para makatulong sila kung paano sila maka-cope up doon sa additional na naman na 50%, Bombo Justin. Mhm. Manang Ruth, ang Canada ba bilang tugon, hindi rin ba magpapatupad like, o sige, kung nagpataw kayo ng 50% na taripa sa mga produkto na import from Canada, ganito din yung gagawin natin, yung mga produkto rin na manggagaling sa Amerika, patawan din ng mataas na taripa, Manang Ruth. Kasi ang nature ng Canada, diplomasya, Mhm. at saka hindi siya retaliatory na Aha. sinasabi. Mhm. Kaya we're friendly nation, friendly yung relations. Well, merong economic trade war ngayon sa Amerika, no? Pero yung iba kasi, Bombo Justin, nakikita rin kasi ng Canada, di ba may mga report last time na
gusto ni Trump gawing 51st state ang Canada. Mhm. Yeah, 51st district, sakupin ng US ang Canada. Mhm. Di ba? Ang Canada, it remains independent no matter what. Okay, itong taripa na ito, kumbaga sa akuan, parang simpleng panggigipit. Simpleng panggigipit, no? Pero ang negotiate ang Canadian government, inaano nila muna yung negosasyon, okay? Negosasyon. Hindi basta-basta na, sige, ito, pataw ko kagad sa'yo. Hindi ganun ang Canada. Mhm. And then, nagplaplano, ano ba ang plan B ng Canada? Okay, kung ayaw, expected na. Kung halimbawang ayaw na pumayag kasi talagang iginit na. We were only given 1 month. Okay, one month lang and then ipapatupad na yan. Well, syempre mahihirapan. Kumbaga, mahihirapan ang Canada, pero nakahanda ang Canada. Kasi ang in-expect, of course, maraming magsasara dahil hindi na nila maabot yung 50% ng Yeah. taripa, di ba? Maraming magsasara, tataas lahat ang mga bilihin, and at the same time, we expect also layoff, yung mga unemployed, magtatanggal ng mga kwan, pero ang mainam na naman dito, there's always a risk kasi hindi naman natin makontrol yan, ano, Bombo Justin. No. Ang kagandahan dito, once we're affected with this, yung trade war na ito, yung closure ng mga businesses, ang Canadian government nakahanda na naman na tulungan kung sino yung nawalan ng trabaho. So, ganun ang operations niya. So, it's a little bit lang, syempre magkakaroon naman ng adjustment sa supply chain, magkakaroon ng, syempre, pero sa, ano naman, Bombo Justin, since nung it's been like 1 year ago, na, di ba, napag-usapan din yan ng taripa na yan, ang ngayon, we consume locally produced Canadian products. So, yun ang yung lumalakas. So instead of buying yung mga US products, Canadian na. Ngayon, imbis na magsusource out, magpapadala sa Amerika, bibili sa Amerika, abay mag-UK na lang ako, di ba? O mag-Asia, na lang ako, Asian countries na lang ako. So, kumbaga, yung pinapalawak din ng horizon ng Canada kung saan siya pwede makapag-source out. So, there's also a resiliency when it comes to yung sourcing of supply.